Okay mga kapatid, welcome sa ating pag-aaral. Ngayon, sisirin natin ang isa sa pinakadramatikong kabanata sa buong Ebanghelyo, ang Juan Kabanata 18. Dito, masasaksihan natin kung paano ang isang hari ay kusa at buong kapangyarihang humarap sa pagtataksil, sa isang huwad na paglilitis at sa matinding pagkakaila. Tara, simulan na natin. Galing tayo sa napakagandang panalangin ni Jesus sa Kabanata 17 at parang biglang pinatay ang ilaw. Dinadala tayo agad sa kadiliman ng gabi, sa isang hardin sa kabilang panig ng lambak ng Kidron. Isang pamilyar na lugar para kay Jesus at sa kanyang mga alagad at, alam nyo, pamilyar din sa magtataksi sa kanya. Pero ang gabing ito, hindi mapayapa. Biglang binasag ang katahimikan ng isang grupo ng mga sundalong Romano at mga opisyal ng templo. Kumpleto sila sa sandata at mga sulo. At sino ang giya nila? Walang iba kundi si Judas. Isipin niyo yung kabalintunuan. Gumagamit sila ng mga sulo para hanapin ang mismong ilaw ng sanlibutan. At dito, kita nyo, sa halip na tumakbo o magtago, si Jesus alam niya ang lahat. Bawat detalyeng mangyayari, siya pa ang humakbang pasulong. Siya ang unang nagsalita. Malinaw na ipinapakita dito na siya at hindi ang mga humuhuli sa kanya ang may kontrol sa buong sitwasyon. So, nang sumagot sila, si Jesus na taga Nazaret, ang isinagot niya ay dalawang salita lang sa Tagalog, pero sa orihinal na Griego, ito'y napakalalim. Ego, imi, ako siya. Kung babalikan natin ang lumang tipan, ito mismo yung sagot ng Diyos kay Moses sa nagliliyab na palumpong. Ito ay isang deklarasyon ng pagkadiyos. At tingnan nyo ang naging epekto. Hindi ito ordinaryong sagot. Sa pagbigkas pa lang ng ego eimi, ang mga armadong sundalo umurong at napasubasob sa lupa. Hindi ito takot sa isang ordinaryong tao, ito ay isang hindi sinasadyang reaksyon ng tao sa presensya ng kabanalan. Isang maliit na patikim ng kapangyarihang taglay ng pangalang ako siya. Sa gitna ng tensyon, dalawang magkaibang tugon ang nakita natin. Si Pedro, sa kanyang makataong katapangan, gumamit ng tabak para ipagtanggol ang isang makalupang kaharian. Pero si Jesus, na may ganap na otoridad, pinigilan siya. Ang una pa niya ay ang kaligtasan ng kanyang mga alagad bago ang sarili niya. So habang nagkakagulo at nagsisitakas ang mga alagad, si Jesus ay opisyal ng isang bilanggo. Dinala siya hindi diretso sa korte, kundi kay Anas muna, ang biyena ng punong pari, ang tunay na makapangyarihan sa likod ng mga eksena. Dito, magsisimula ang serye ng mga paglilitis na pawang palabas lamang. At habang si Jesus ay nasa loob at tinatanong, ang focus ng istorya ay biglang lumilipat sa labas ng patio. Doon, sa tabi ng isang siga, kung saan nagpapainit ang mga kaaway, haharapin din ng kanyang pinakamatapang na alagad ang sarili niyang pagsubok. Ang spotlight na yon ay na kay Pedro. At dito grabe makikita natin ang isa sa pinakamatinding kontrast sa Biblia. Parehong tanong tungkol sa pagkakakilanlan, sa hardin si Jesus sa harap ng kamatayan, buong tapang na sinabing ako siya. Sa patio si Pedro sa harap lang ng isang alila, ang sagot ay hindi ako. Isang pagpapahayag ng pagkadiyos laban sa isang pagkakaila dahil sa takot. 3 beses. Isipin nyo yon. Habang nagpapainit sa apoy ng mga kaaway, 3 beses din nanlamig ang katapatan ni Pedro. 3 beses niyang itinanggi ang guro na ilang oras lang ang nakalipas ay handa niyang ipaglaban at mamatayan. At sa huling hindi, kasabay nito ang tilaok ng manok, ang paalala ng kanyang kabiguan. Okay, so mula sa korte ng relihiyon, inilipat na si Jesus. Dinala na siya ngayon sa korte ng imperyo ng Roma, sa harap misma ni Poncio Pilato, ang gobernador. Dito, iba na ang usapan. Hindi na ito tungkol sa batas ng mga Hudyo. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, politika at pagbabanta sa Roma. At si Pilato, diretso agad sa punto. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Para sa isang Romano, isa lang ang ibig sabihin ng tanong na yan, rebelyon. Pagsasabing ikaw ang hari ay direktang paghamon sa kapangyarihan ng emperador. Ito ay isang kasong politikal. Pero ang sagot ni Jesus ay parang galing sa ibang universo. Ang kaharian ko ay hindi sa mundong ito. Sa isang sagot, tinanggal niya ang takot ni Pilato. Sinasabi niyang, hindi ako banta sa kapangyarihan mo dahil ang kaharian ko ay hindi nakikipag-agawan sa teritoryo ng Roma. Ngayon, subukan nating ilagay ang sarili natin sa posisyon ni Pilato. Bilang isang politiko, ang konsepto ng kaharian ay laging tungkol sa lupa, sa hukbo, sa buwis. Hindi niya maintindihan, kaya't iginiit niya,
So hari ka nga. Kailangan niya ng isang simpleng oo o hindi na mailalagay sa kanyang ulat. At dito, muling binago ni Jesus ang buong usapan. Ang pagiging hari niya, sabi niya, ay hindi tungkol sa pamumuno sa isang teritoryo, kundi sa pagpapatotoo sa katotohanan. At sa pagsabi nun, inilipat niya ang hamon. Ang tanong na yun ay hindi na kung hari ba si Jesus, kundi kung saang panig ba si Pilato. Sa panig ba siya ng katotohanan? Ano ang katotohanan? Yan ang sagot ni Pilato. Isang tanong na puno ng pangungutsaya galing sa isang taong sanay sa mundo ng politika kung saan ang katotohanan ay nagbabago-bago, depende sa kung sino ang may kapangyarihan. Para sa kanya, isa itong tanong na walang sagot. At sa sobrang sinikal niya, hindi na niya hinintay ang sagot. Lumabas na lang siya. So lumabas si Pilato at ideklara sa lahat, wala akong makitang anumang kasalanan sa taong ito. At sa pagtatangka niyang makiiwas sa responsibilidad, naisip niyang gamitin ng isang tradisyon tuwing Pasko, ang magpalaya ng isang bilanggo. Pero ang solusyon na ito ang magiging daan para sa pinakamasaklap na pagpili sa kasaysayan. Iniharap ni Pilato si Jesus sa mga tao. Siguro may halong pangiinis. Tinanong niya, gusto niyo bang palayasin ko ang hari ng mga Hudyo? Parang sinasabi niya, ito ba? Ito ba talaga ang hari na gusto niyo? Pero ang sagot na nakuha niya ay hindi niya inaasahan. At hindi na pwedeng maging mas malinaw ang pagpipilian. Sa isang panig, si Jesus, ang hari na ang kaharian ay hindi sa mundong ito. Sa kabilang panig, si Barabas, isang revolusyonaryo, isang taong gumamit ng dahas para sa isang makalupang pag-aalsa. Pinapili sila at pinili nila ang uri ng haring na iintindihan nila, isang haring makamundo. At ang sigaw nila, isa at pinala, huwag siya! Ibigay mo sa amin si Barabas. Sa pagpili nila sa isang rebelde, tuluyan nilang itinakwil ang kanilang tunay at walang hanggang hari. At dito nagtatapos ang Kabanatang 18 na iniiwan tayong lahat na may isang mabigat na tanong na mahalaga pa rin hanggang ngayon. Kapag nagbanggaan ang kapangyarihan ng mundo at ang katotohanan ng Diyos, alin ang pipiliin natin? Ang mga desisyon ni Pedro, ni Pilato at ng mga tao ay nagpapakita na ang sagot sa tanong na yan may kapangyarihang baguhin, hindi lang ang kasaysayan kundi pati ang ating kawalang hanggan.